Ang asawa ng tagapagmana ay hindi nagtuturo sa mga anak ng magsasaka. Nakakahiya sa pamilya. Napatigil si Maribel sa pagbaba ng hagdan. Ang kamay ay mahigpit na kumapit sa kahoy na rehas. Ang bulong ni Doña Aurora ay malinaw na pumasok sa kanyang tenga, kasabay ng mahinang halakhak ni Patricia. Nasa labas pa sila ng silid-aklatan sa hardin ng lumang bahay na bato. Ngunit sapat na ang boses ng biyenan para marinig niya ang bawat salita. Parang may tumusok sa dibdib niya. Matalim, malamig, at pamilyar na sakit. 6 na buwan na siyang kasal kay Luisito. 6 na buwan na siyang naninirahan sa bahay na ito, ngunit sa tuwing sasapit ang Sabado ng umaga, paulit-ulit niyang naririnig ang parehong hinaing mula sa kanyang biyenan. Hindi siya sumagot. Hindi siya bumaba. Sa halip, dahan-dahan siyang umurong pabalik sa kanilang silid, isinara ang pinto at tumayo sa harap ng salamin. Nakita niya ang sarili, simple ang suot na bestida, buhok na nakatali, at mga mata na may bahid ng pagod. Guro siya. Hindi ito itinatago, ngunit sa bahay na ito, ang pagiging guro niya ay tila isang kahihiyan, isang bagay na dapat itago sa mga panauhin, isang trabahong hindi nararapat sa isang babaeng napangasawa ng tagapagmana ng plantasyon. Kinuha niya ang bayong na laman ang mga lumang aklat at kuwaderno. Tuwing Sabado, 8:00 ng umaga, nagtuturo siya ng libreng reading class sa mga anak ng magsasaka sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa tabi ng plantasyon. Walang formal na silid-aralan, walang mesa. Ngunit may mga batang naghihintay sa kanya, mga batang may mga matang puno ng pag-asa, mga batang hindi tumitingin sa kanya nang may paghamak. Maribel, nandyan ka na ba? Bumukas ang pinto at pumasok si Luisito. Nakasuot siya ng puting damit, maayos ang buhok at may hawak na tasa ng kape. Ang asawa niya, 6 na buwan na niyang kasama sa iisang bubong, ay tumingin sa kanya ng may pag-aalinlangan. Sasabay ka ba sa akin papuntang bayan? May kliyente akong makikita. May klase ako, sagot ni Maribel, ang boses ay mahinahon. Sa mga bata, tuwing Sabado, alam mo naman, napakunot ang noo ni Luisito. Hindi mo ba pwedeng ipagpaliban kahit isang linggo? Alam kong naririnig mo si Mama. Ayoko lang na lumala ang sitwasyon. At kung ipagpaliban ko, magbabago ba ang pananaw niya sa akin? Tiningnan niya si Luisito ng diretsyo sa mata. Luisito, hindi ako humihingi ng pahintulot. Guro ako. Iyan ang pagkatao ko. Hindi ko ito itatago dahil lang sa hindi siya sang-ayon. Tumahimik si Luisito. May saglit na pag-aalangan sa kanyang mga mata, parang may gusto siyang sabihin, ngunit pinigilan. Sa halip, huminga siya ng malalim at tumalikod. Bahala ka, huwag kang magtatagal. At umalis siya. Walang halik, walang paalam, walang kahit anong pagtatanggol sa kanya. Ganyan na si Luisito mula pa noong una, malayo, malamig, parang isang taong sumusunod lamang sa kasunduan, hindi sa puso. Alam ni Maribel na hindi ito kasalang puno ng pag-ibig. Ito ay isang transaksyon. Ang kanyang kamay bilang kapalit ng pagkakautang ng kanyang pamilya sa mga may-ari ng plantasyon. Ngunit kahit ganito, umaasa siya na balang araw, may magbabago. Bumaba siya ng hagdan, dumaan sa kusina kung saan abala si Aling Rosa, ang kasambahay, sa paghahanda ng almusal. Hindi niya pinansin ang mga tingin ng mga katulong. Mga tinging may halong awa at pag-unawa. Alam nilang lahat ang katayuan niya sa bahay na ito. Ang manugang na hindi tanggap, ang asawang hindi mahal, ang guro ng mga anak ng magsasaka. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ng simoy ng hangin mula sa mga puno ng niyog. Ang plantasyon ay tila walang katapusan. Mga ektarya ng lupaing nagpapakain sa libu-libong pamilya. Ngunit nagpapahirap din sa mga manggagawang halos walang natatanggap na kita. Nakita niya sa di kalayuan ang ilang mga magsasaka na naghahanda para sa araw ng trabaho. Ang kanilang mga likod ay hukot. Ang mga kamay ay puno ng kalyo. Maam Maribel, isang boses na puno ng tuwa ang sumalubong sa kanya. Si Bebot, 7 taong gulang, anak ni Mang Enteng, isa sa mga katiwala sa plantasyon. Tumakbo siya palapit kay Maribel, hawak ang isang lumang aklat
Napunit-punit ang pabalat. Nabasa ko na po ang librong binigay ninyo. Nagustuhan ko po. Napangiti si Maribel sa unang pagkakataon ng araw na iyon. Lumuhod siya upang kaharapin ang bata. Talaga? Ano ang natutunan mo? Na ang mga bata ay pwedeng maging bayani rin po. Masiglang sagot ni Bebot. Ang mga mata ay kumikinang. Kahit maliit lang po kami, kaya naming magbago ng mundo. Hinawakan ni Maribel ang kamay ng bata. At sa sandaling iyon, parang gumaan ang bigat sa kanyang dibdib. Ito ang dahilan kung bakit siya nagtuturo. Hindi para sa pera, hindi para sa karangalan, kundi para sa mga sandaling tulad nito. Kapag nakikita niya sa mga mata ng mga bata ang liwanag ng pag-asa, ang pagkaunawa na sila ay mahalaga, na sila ay may kwenta sa mundong ito. Sa ilalim ng puno ng mangga, nakita niya na ang 5 bata ay nakaupo na. Ang mga aklat ay nakabukas. Ang mga kuwaderno ay handa. May mga batang walang sapatos. May mga batang damit ay luma at punit. Ngunit lahat sila ay nakaupo ng tuwid. Ang mga mata ay nakatutok sa kanya, handang matuto. Magandang umaga mga bata, bati niya. Magandang umaga po, Ma'am Maribel. Sabay-sabay nilang sagot at nagsimula ang klase. Tinuruan niya silang bumasa ng mga salita, unawain ang mga pangungusap at buuin ang mga kwento. Sa bawat letra na natutunan nila, sa bawat salita na nabigkas nila ng tama, nakita niya ang kanilang pag-unlad. Hindi ito ang pinakamagandang silid-aralan, ngunit ito ang pinakamakabuluhan. Habang nagtuturo siya, hindi niya namalayan na may isang matandang lalaki ang nakatayo sa gilid. Pinagmamasdan sila. Si Mang Enteng, ang ama ni Bebot. Nang matapos ang klase, lumapit ito sa kanya, ang mga mata ay may bahid ng luha. Ma'am Maribel, mahinang sabi nito, hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Ang anak ko noong una, hindi marunong bumasa. Ngayon, binabasa na niya sa akin ang mga kwento tuwing gabi. Kayo ang tanging tao sa bahay na ito na tumitingin sa amin ng may respeto. Naluluha si Maribel. Mang Enteng, hindi ko kailangan ng pasasalamat. Ang mga bata ang nagbibigay sa akin ng lakas. Sila ang dahilan kung bakit ako bumabangon tuwing umaga. Maam, nag-aalinlangang sabi ni Mang Enteng, may sasabihin po ako sa inyo, pero huwag ninyong sasabihin kaninuman na galing sa akin. Napatingin si Maribel sa matanda. Ano yun, Mang Enteng? Tumingin-tingin muna si Mang Enteng sa paligid bago nagsalita. Ang totoo po, si Don Segundo, ang yumaong ama ng asawa ninyo, bago siya mamatay, may iniwan siyang isang bagay. Hindi ko alam kung ano, pero alam kong may ipinagkatiwala siya sa isang tao. May sinabi siya sa akin noong huling araw niya, Enteng, ang totoo ay hindi kailanman maitatago. Balang araw, may darating na maghahayag nito. At kapag dumating ang araw na iyon, siguraduhin mong nasa tabi ka niya. Nanlaki ang mga mata ni Maribel. Ano ang ibig mong sabihin, Mang Enteng? Hindi ko po alam, ma'am. Hindi ko po maintindihan noong panahong iyon, pero ngayon, nakikita ko na kayo kung paano ninyo tinuturuan ang mga bata, kung paano ninyo ginagalang ang mga magsasaka. Parang sa inyo po sinasabi ni Don Segundo. Huminto siya. Tinitigan si Maribel. Ma'am, kayo po ang pag-asa namin. Huwag po kayong susuko. Naiwang nakatayo si Maribel sa ilalim ng puno ng mangga. Ang mga salita ni Mang Enteng ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. May lihim na iniwan si Don Segundo, isang bagay na kayang baguhin ang lahat. Ngunit paano? Bakit siya? Hindi niya kilala ang biyenan. Hindi pa man lang siya nakapag-usap nang matagal dito bago ito mamatay. Nang bumalik siya sa bahay na bato, sinalubong siya ng malamig na katahimikan. Walang sumalubong sa kanya. Walang nagtanong kung kumusta ang kanyang klase. Tanging si Aling Rosa ang nakatingin sa kanya mula sa kusina. Ang mga mata ay may bahid ng awa. Maam, hinahanap kayo ni Doña Aurora. Mahinang sabi nito. Gusto raw po ninyong linisin ang kanyang silid. Sabi niya, tungkulin daw po iyon ng manugang. Napalunok si Maribel. Ang silid ni Doña Aurora, ang santuwaryo ng biyenan, ang lugar kung saan hindi siya pinapasok kailanman. Bakit bigla itong nag-utos ng paglilinis? Ngayon ba? Tanong niya. Ngayon po, sagot ni Aling Rosa, ang boses ay nanginginig. At sabi po niya, huwag daw kayong mag-iwan ng kahit anong bakas. Lahat daw po ay dapat nasa tamang lugar.
Pumasok si Maribel sa silid ni Doña Aurora nang may pag-aalinlangan. Ang silid ay maluwag, puno ng mga antigong kasangkapan at mga larawan ng pamilya. Sa dingding, nakasabit ang malaking larawan ni Don Segundo, isang lalaking may matalim na mga mata ngunit may mainit na ngiti. Tinitigan niya ito, at sa isang saglit, parang may kakaibang koneksyon siyang nadama. Maribel, nandyan ka na ba? Mula sa labas, narinig niya ang boses ni Doña Aurora. Siguraduhin mong malinis lahat. Ayoko ng alikabok sa mga gamit ng yumaong asawa ko. Opo, Doña. Sagot niya. Ang boses ay pilit na mahinahon. Nagsimula siyang maglinis. Pinunasan niya ang mga aparador, inayos ang mga libro, nilinis ang mga larawan. Sa bawat galaw, nararamdaman niya ang bigat ng mga mata ni Don Segundo mula sa larawan, parang may nais itong sabihin, may nais itong ipaalam. At pagdating niya sa likod ng lumang aparador, may narinig siyang kakaibang tunog. Parang may kumaluskos sa ilalim ng sahig. Lumuhod siya, itinulak ang aparador ng kaunti, at nakita niya ang isang maliit na kahon na nakatago sa isang siwang ng sahig, natatakpan ng lumang tela. Nanlaki ang mga mata niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, may isang sobre na may sulat kamay na pangalan, para kay Maribel. At sa ilalim nito, isang dokumento na may tatak ng isang abogado. Ang pangalan ni Atin Villanueva ay nakasulat sa itaas. Para kay Maribel, bulong niya, ang mga kamay ay nanginginig. Bakit may nakalaan para sa akin? Ngunit bago pa niya mabuksan ang sobre, narinig niya ang mga yabag sa hagdan. Mabilis niyang itinago ang kahon sa kanyang bayong, tinakpan ng mga aklat, at nagpatuloy sa paglilinis. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Ano ang nilalaman ng sobre? Ano ang dokumento? At bakit ito nakatago sa likod ng lumang aparador ni Doña Aurora? Isang bagay ang sigurado si Maribel. Ang lihim na ito ay maaaring magbago ng lahat. Ang gabi ay tila humihigpit sa paligid ni Maribel. Nakahiga siya sa kama, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame, at ang kanyang mga tainga ay nakaalerto sa bawat langit-ngit ng bahay. Sa tabi niya, humihikab si Luisito, walang kamalay-malay sa dagundong ng lihim na dala ng kanyang asawa. Ang tagal mong naglinis kanina, sabi ni Luisito, ang boses ay inaantok. Pagod ka na yata. Oo, sagot ni Maribel, ang kanyang boses ay pilit na kalmado. Maraming alikabok sa silid ni Doña Aurora. Hindi na siya nagtanong pa. Makalipas ang ilang sandali, ang mahinang hilik ni Luisito ang siya ng tanging ingay sa kwarto. Dito na nagsimula ang paghihintay ni Maribel. Binilang niya ang bawat minuto hanggang sa tuluyan nang lumalim ang pagtulog ng kanyang asawa. Dahan-dahan siyang bumangon, ang kanyang mga paa ay maingat na humakbang sa sahig na gawa sa kahoy, tinatandaan kung aling bahagi ang lumalangit-ngit. Kinuha niya ang bayong mula sa sulok ng silid. Nanghina ang kanyang mga tuhod nang makita niyang naroon pa rin ang kahon, ligtas na natatakpan ng mga lumang aklat. Dinala niya ito sa banyo, ang tanging lugar sa bahay kung saan tiyak na walang makakaistorbo sa kanya. Binuksan niya ang maliit na ilaw, isinara ang pinto, at naupo sa sahig. Ang kahon ay nakapatong sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang buksan niya ang takip. Ang una niyang nakita ay ang sobre na may pangalan niya, sulat kamay ni Don Segundo, ang kanyang biyenan na 1 taon nang yumao. Sa ilalim nito ay ang dokumento na may tatak ng Atay con Villanueva. Dahan-dahan niyang inilabas ang dokumento. Ang papel ay makapal at opisyal. May tatak ng notaryo at mga lagda. Nagsimula siyang magbasa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na dumadaloy sa bawat salita. Ako, si Don Segundo Min de la Cruz, ng legal na edad at nasa wastong pag-iisip, ay kusang loob na nagpapahayag ng aking huling habilin. Ang kanyang puso ay tumigil nang maabot niya ang gitnang bahagi. Ang nasabing plantasyon ng niyog na may lawak na 50 ektarya ay hindi ko ipinamana sa aking mga anak. Sa halip, ito ay nakasanla sa kooperatiba ng mga magsasaka ng San Juan bilang pagkilala sa kanilang taus-pusong paglilingkod sa aking pamilya. At si Maribel Santos de la Cruz, ang aking manugang,
ang siyang magiging tagapangalaga ng lupang ito hanggang sa maipatupad ang nasabing kasunduan. Ang bawat salita ay parang kulog sa kanyang pandinig. Napatigil siya, muling binasa ang talata. Pagkatapos ay muli. Hindi siya makapaniwala. Ang plantasyon, ang buong pinagmumulan ng kapangyarihan ni Doña Aurora, ay hindi pala para sa mga anak nito. Ito ay para sa mga magsasaka. At siya, ang manugang na itinuturing na alila, ang siyang pinagkatiwalaang tagapangalaga. Bakit ako? Bulong niya sa sarili, ang boses ay paos. Bakit ako pinili mo, Don Segundo? Ngunit ang tanong ay nanatiling walang sagot. Sa halip, isa pang tanong ang lumitaw sa kanyang isipan. Mas mabigat, mas nakakatakot. Totoo ba ito? O ito ba ay isang patibong na inilatag ni Doña Aurora upang tuluyan siyang sirain? Maaaring ito ay isang pekeng dokumento, isang bitag na magpapalabas sa kanya bilang magnanakaw ng mana. Alam niyang kaya ni Doña Aurora ang ganitong klasing laro. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang pawisan. Dinala niya ang dokumento palapit sa ilaw, sinuri ang bawat detalye, ang tatak, ang pirma, ang papel. Mukhang tunay. Ngunit hindi siya eksperto. Kailangan niya ng patunay. Kailangan niya ng taong makakapagkumpirma. Nakita niya ang pangalan sa itaas ng dokumento, Atayer Villanueva, ang abogado ng yumaong si Don Segundo. Ang pangalang ito ay nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa, ngunit kasabay nito ay takot. Paano kung ang abogado ay kakampi ni Doña Aurora? Paano kung ito ay bahagi ng mas malaking plano upang sirain siya? Ngunit may isang bagay sa kanyang puso, isang maliit na boses na nagsasabing magtiwala. Si Don Segundo ay mabait sa kanya. Siya ang nagbigay sa kanya ng trabaho sa una. Siya ang nagrekomenda sa kanya kay Luisito. Hindi siya gagawa ng ganitong hakbang kung walang dahilan. Binuksan niya ang sobre na may pangalan niya. Sa loob ay isang liham, nakasulat sa magandang sulat kamay ni Don Segundo. Hindi pa niya ito binasa. Sa halip, itinago niya ito sa kanyang damit, kasama ang dokumento. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kinabukasan, habang abala si Doña Aurora sa pag-uutos sa mga katulong at si Patricia ay nasa bayan, nagkaroon si Maribel ng pagkakataon. Dinala niya ang dokumento sa kanyang silid-aralan, kung saan ang mga bata ay abala sa kanilang pagsusulat. Dito, sa gitna ng ingay ng mga batang nag-aaral, kinuha niya ang kanyang cellphone at dahan-dahang kinunan ng larawan ang bawat pahina ng dokumento. Ma'am, anong ginagawa niyo? Tanong ng isang bata, si Junior, na napansin ang kanyang pagkaabala. Nag-aayos lang ng mga papel, anak. Sagot niya, ang kanyang ngiti ay pilit. Magpatuloy kayo sa pagsusulat. Nang matapos siyang kumuha ng mga larawan, itinago niya ang dokumento sa kanyang bag. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas. Kailangan niyang makipagkita kay Attila Villanueva. Ngunit paano? Hindi siya maaaring basta-basta umalis ng bahay nang walang dahilan. Dumating ang solusyon sa anyo ni Aling Loring, ang kanyang ina. Tumawag ito at sinabing may sakit ito at kailangan ang tulong ni Maribel sa pagtitinda ng kakanin sa palengke. Alam ni Doña Aurora na hindi maaaring tanggihan ni Maribel ang kanyang ina. Iyon ay magmumukhang masama sa kanya. Kaya naman na may pahintulot na makalabas, nagtungo si Maribel sa bayan. Ngunit hindi siya dumiretso sa palengke. Sa halip, nagpunta siya sa opisina ni Atingo Villanueva, isang maliit na gusali sa tabi ng munisipyo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang itulak niya ang pinto. Is Ma'am Maribel de la Cruz dito? Tanong ng sekretarya. Isang sandali po. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Atiber Villanueva, isang matandang lalaki na may kulay abo na buhok at mabait na mga mata. Nakilala siya ni Maribel mula sa libing ni Don Segundo. Maribel, sabi ng abogado, ang boses ay puno ng pagtataka. Ano ang dala mo rito? Kailangan ko po ng tulong ninyo, attorney, sabi ni Maribel, ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Natagpuan ko po ito sa silid ni Doña Aurora. Inilabas niya ang dokumento at inilapag sa mesa. Tiningnan ito ng abogado. Ang kanyang mga mata ay lumaki nang makita ang nilalaman. Dahan-dahan niyang binuksan ang dokumento at sinuri ang bawat pahina. Makalipas ang ilang minuto, napabuntong hininga siya at tumingin kay Maribel.
Saan mo ito natagpuan? Tanong niya. Sa likod ng aparador ni Doña Aurora. Sagot ni Maribel, nakatago sa isang kahon, kasama ang sobre na ito. Inilabas niya ang liham ni Don Segundo. Nakita ng abogado ang sobre at ngumiti. Ganyan talaga si Don Segundo? Sabi niya, ang boses ay puno ng nostalgia. Laging maingat sa mga plano niya. Totoo po ba ito? Tanong ni Maribel, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang testamento? Tumango ang abogado. Oo, Maribel, ako mismo ang naghanda nito. Si Don Segundo ang pumili sa iyo. Nakita niya sa iyo ang katapatan na nawala sa kanyang sariling mga anak. Alam niyang ikaw ang mag-iingat sa lupang ito para sa mga magsasaka. Ang mga salita ay parang malamig na tubig sa kanyang mukha. Napatigil siya, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit bakit hindi niya ito inilabas noong siya ay nabubuhay pa? Natakot siya, sabi ng abogado. Ang kanyang boses ay bumaba. Alam niyang gagawin ng kanyang asawa ang lahat upang pigilan siya. Kaya itinago niya ito. At nang mamatay siya, ang kanyang testamento ay nawala. Akala namin ay tuluyan na itong nawasak. Ibinigay ng abogado ang liham kay Maribel. Ito ang huling liham ni Don Segundo sa iyo. Sabi niya, kung sakaling mahanap mo ito, basahin mo ito bago ka gumawa ng desisyon. Kinuha ni Maribel ang liham, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at inilabas ang papel. Ang sulat kamay ni Don Segundo ay pamilyar. Ang parehong sulat kamay na nakita niya sa mga lumang dokumento ng plantasyon. Mahal kong Maribel, nagsimula ang liham. Kung binabasa mo ito, nangangahulugang natagpuan mo ang testamento. Alam kong marami kang tanong. Alam kong natatakot ka. Ngunit huwag kang matakot sa kanila, Maribel. Huwag kang matakot sa aking asawa o sa aking anak na si Patricia o sa sino man. Ikaw ang aking pinili. Ikaw ang may dalisay na puso. Ang lupang ito ay hindi para sa akin o sa aking pamilya. Ito ay para sa mga magsasaka na nag-alay ng kanilang buhay sa pag-aalaga nito. Ipagpatuloy mo ang iyong ginagawa. Turuan mo ang mga bata. Pangalagaan mo ang lupa. At higit sa lahat, huwag mong kalimutan ang iyong dignidad. Ang mga luha ay bumagsak sa kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ay parang yakap mula sa isang ama na hindi niya lubos na nakilala. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng tiwala na ibinigay sa kanya. Hindi siya nag-iisa. May isang taong naniniwala sa kanya, kahit patay na. Maribel, sabi ng abogado, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Alam mo bang ang paglabas ng testamento na ito ay magdudulot ng malaking kaguluhan sa pamilya de la Cruz? Handa ka na ba? Tumingin si Maribel sa abogado. Ang kanyang mga mata ay tuyo na mula sa pag-iyak. Attorney, sa loob ng 6 na buwan, itinuring akong alila ng pamilyang ito. Tiniis ko ang lahat, ang mga masasakit na salita, ang mga pagpapahiya, ang pagtrato sa akin na parang wala akong halaga. Ngunit ngayon, alam ko na ang katotohanan at hindi ko hahayaang mawala ito. Ano ang plano mo? Tanong ng abogado. May pagtitipon ng pamilya sa darating na linggo. Sabi ni Maribel, ang kanyang boses ay matatag. Doon ko ilalabas ang katotohanan. Ang abogado ay napabuntong hininga. Mag-ingat ka, Maribel. Si Doña Aurora ay hindi basta-basta susuko. Alam ko, sabi ni Maribel, ngunit hindi na ako natatakot. May dahilan na akong lumaban. Bago umalis, kinuha ng abogado ang isang kopya ng testamento at sinabi kay Maribel na itago ang orihinal sa isang ligtas na lugar. Kung sakaling may mangyari sa iyo, alam ko kung saan hahanapin ang katotohanan. Pagbalik niya sa bahay, naramdaman ni Maribel ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang kanyang mga hakbang ay mas matatag. Ang kanyang tingin ay mas diretsyo. Nang makita siya ni Doña Aurora sa sala, napansin nito ang pagbabago. Bakit ka ganyan tumingin? Tanong ni Doña Aurora, ang kanyang mga mata ay nakaawang. May sakit ka ba? Wala po. Sagot ni Maribel, ang kanyang boses ay kalmado. Pagod lang po siguro. Ngunit sa kanyang isipan, isang pangako ang nabuo. Sa linggo, sa harap ng lahat, ilalabas niya ang katotohanan. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga magsasaka, para sa alaala ni Don Segundo, at para sa kanyang sariling dignidad.
Hinatak niya ang liham ni Don Segundo palapit sa kanyang dibdib. Dama ang bawat salita nito. Huwag kang matakot sa kanila, Maribel. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang handa na siyang harapin ang lahat. Ang umaga ng linggo ay dumating na parang dagok. Mula pa sa bintana ng kanilang silid, nakita ni Maribel ang mga sasakyang naghihintay sa harap ng malaking bahay. Mga itim na kotse ng mga negosyante, isang puting SUV na pag-aari ng mayor, at ang lumang pickup ni Kapitan Berto na puno ng mga magsasaka. Hinigpitan niya ang kanyang sinturon. Ang puting bestida na suot niya ay simple, hindi tulad ng mga mamahaling gown na nakikita niyang dumaraan sa hagdan. Ngunit hindi iyon ang mahalaga. Sa loob ng kanyang maliit na bag ay ang mga dokumento, ang tunay na testamento, ang liham ni Don Segundo, at ang kumpirmasyon ni Attorney Villanueva. Maribel, nilingon niya si Luisito na nakabihis na sa kanyang barong Tagalog, may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Handa ka na ba? Hindi niya alam kung ang tanong ay tungkol sa pagtitipon o sa ibang bagay. Siguro pareho. Opo, sagot niya at ngumiti ng pilit. Bakit? Hindi ba ako mukhang handa? Lumapit si Luisito at hinawakan ang kanyang kamay. Huwag mong hayaang makain ka ng mga salita ni Mama. Alam kong mahirap para sa iyo ang mga ganitong okasyon. Muntik nang mapangiti si Maribel sa irony. Kung alam mo lang, Luisito, kung alam mo lang kung ano ang gagawin ko sa araw na ito, ang bulwagan ay puno ng mga tao. Sa isang dulo ay ang mga kamag-anak ng pamilya, mga pinsan, tiyahin, at mga negosyanteng kaibigan ni Don Segundo. Sa kabilang dulo ay ang mga magsasaka na nakaupo sa mga bangkong kahoy, ang kanilang mga mukha ay sunog ng araw ngunit puno ng pag-asa. Sa gitna, sa isang mataas na upuan, nakaupo si Doña Aurora na parang reyna ng kaharian. Dumating na ang babaeng guro, bulong ni Patricia na nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang ngiti ay puno ng lason. Hindi ito pinansin ni Maribel. Umupo siya sa tabi ni Luisito, pinanood ang mga tagapaglingkod na naghahain ng almusal sa mga panauhin. Ang amoy ng inihaw na isda at kape ay nagpapaalala sa kanya ng mga umaga sa bahay ng kanyang ina. Simple, payak, ngunit puno ng pagmamahal. Dito, sa bahay na ito, ang bawat subo ay tila may presyo. Mahal kong mga panauhin, nagsimula si Doña Aurora. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa bulungan. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aming munting pagtitipon. Alam ko na ang okasyong ito ay tungkol sa paggunita sa aking mahal na asawa, si Don Segundo. Ngunit nais ko munang magbahagi ng isang bagay na mahalaga. Tumikhim si Doña Aurora at tumingin kay Maribel. Ang kanyang mga mata ay malamig, mapanghusga. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang pumasok ang babaeng ito sa aming pamilya. Pinakasalan niya ang aking anak hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang kasunduan. Ngunit sa 6 na buwan na iyon, hindi niya nagawa ang isang bagay na inaasahan ng isang manugang. Naramdaman ni Maribel ang pagtigas ng kanyang panga. Alam niya kung ano ang darating. Hindi pa rin siya nagdadalang tao, sabi ni Doña Aurora, at ang kanyang boses ay naging matalim, walang tagapagmana, walang dahilan upang manatili siya sa pamilyang ito. Nagkaroon ng bulungan sa mga panauhin. Naramdaman ni Maribel ang mga mata sa kanya, ilang puno ng awa, ilang puno ng paghamak. At hindi lamang iyon, patuloy ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay lumalakas. Nalaman ko na ang kanyang ina, si Aling Loring, ay nagtitinda pa rin ng kakanin sa palengke. Hindi ba't kahiya-hiya? Isang manugang ng pamilyang ito, ngunit ang kanyang ina ay naglalako pa rin ng puto at kutsinta sa mga estranghero. Tumawa ang ilang bisita. Naramdaman ni Maribel ang apoy sa kanyang dibdib. Hindi siya ang ininsulto, ang kanyang ina, ang babaeng nagpalaki sa kanya na nagtrabaho ng walang pagod upang makapag-aral siya, na nagbebenta ng kakanin sa init ng araw upang lamang may makain sila. Kaya't sa harap ng lahat, sabi ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Ipinapahayag ko na ang babaeng ito ay walang karapatang manatili sa aming pamilya. Siya ay... Sandali, tumayo si Maribel.
Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit ang kanyang boses ay matatag. Bago po ninyo tapusin ang inyong pahayag, Doña Aurora, mayroon po akong sasabihin. Napakunot ang noo ni Doña Aurora. Paano ka nangangahas na may dala po akong mga dokumento? Putol ni Maribel at kinuha ang mga papel mula sa kanyang bag. Mga dokumento na nagpapatunay na hindi ako ang walang karapatan dito. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Tumingin si Luisito sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Maribel, ano ang ginagawa mo? Pakiusap, tiwala ka sa akin, bulong niya at tumingin sa mga panauhin. Ang testamento na ipinakita sa inyo ilang buwan na ang nakalipas. Ang testamento na nagsasabing ang lahat ng lupa ay mapupunta kay Doña Aurora ay peke. Ano? Sigaw ni Doña Aurora, ang kanyang mukha ay namula. Paano mo nasasabi ang ganoon, babae? Sino ka para magsalita ng ganoon? Hindi ako ang nagsasalita, sagot ni Maribel at itinaas ang mga dokumento. Ang ama ninyo, si Don Segundo, ang nagsalita. Sa pamamagitan ng kanyang tunay na testamento. Binuksan niya ang dokumento at binasa ng malakas. Ako, si Don Segundo Villanueva, ay ipinapahayag na ang lahat ng aking lupain ay hindi lamang pag-ari ng aking pamilya, kundi ng mga magsasaka na nagtrabaho dito sa loob ng mga dekada. Ang lupa ay nakasanla sa kooperatiba at si Maribel, ang aking manugang, ang aking itinalagang tagapangalaga. Natahimik ang buong bulwagan, maririnig mo ang pagbagsak ng karayom. Keng dokumento iyan. Sigaw ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay nanginginig. Sino ang gumawa niyan? Ikaw ba? Ikaw at ang iyong abogado? Hindi po peke ang dokumentong iyan. Isang pamilyar na boses ang nagsalita. Lumingon ang lahat at nakita si Ating Villanueva na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang itim na briefcase ay nasa kanyang kamay. Ako mismo ang nagkumpirma ng dokumentong iyan. Ito ang tunay na testamento ng aking kaibigan, si Don Segundo. Villanueva, sabi ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay naging malamig. Ano ang ginagawa mo dito? Tungkulin ko pong siguraduhin na ang huling habilin ng aking kaibigan ay matupad, sagot ng abogado, at lumapit kay Maribel. At ang huling habilin ni Don Segundo ay malinaw. Ang lupa ay para sa mga magsasaka, at si Maribel ang tagapangalaga nito. Nagsimulang magbulungan ang mga magsasaka sa likod. May mga luha sa mga mata ng ilan, luha ng pag-asa. At may isa pa po akong dokumento, sabi ni Maribel, at kinuha ang liham ni Don Segundo. Isang liham na isinulat ng inyong ama ilang araw bago siya mamatay. Isang liham na nagsasabi ng katotohanan tungkol sa inyong pamilya. Wala akong pakialam sa liham na iyan. Sigaw ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay pumapalakpak sa mga dingding. Piraso ng papel lamang iyan. Hindi ko kilala ang abogadong iyan. Hindi ko kilala ang liham na iyan. Tumawa siya. Isang malakas, mapanlait na tawa. Maribel, anak, akala mo ba ay makakaligtas ka sa ganoong laro? Ako ang reyna dito. Ako ang nagmamay-ari ng bahay na ito. Ako ang nagmamay-ari ng lupang ito. At ikaw, isang guro mula sa isang pamilya ng mga nagtitinda ng kakanin, ay walang karapatang hamunin ako. Ang tawa niya ay umaling-awngaw sa buong bulwagan. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ni Maribel ang isang kakaibang kalmado. Tumingin siya kay Luisito. Nakatayo si Luisito, ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay lumilipat-lipat mula sa kanyang ina, kay Maribel, sa mga dokumento. Maribel, sabi niya, ang kanyang boses ay pabulong. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo itinago ito sa akin? Gusto ko sanang sabihin sa iyo, sagot ni Maribel, ang kanyang boses ay malambot. Ngunit paano, Luisito? Paano kita kakausapin tungkol dito kung hindi mo man lang ako pinakinggan sa lahat ng mga buwang ito? Paano kita kakausapin tungkol sa testamento ng iyong ama kung hindi mo man lang napagtanto na ang iyong ina ay nagtatago ng katotohanan sa iyo? Natahimik si Luisito. Tumingin siya sa kanyang ina, ang babaeng nagpalaki sa kanya, ang babaeng nagturo sa kanya na ang mundo ay dapat kontrolin, hindi paglingkuran. Tumingin siya kay Maribel, ang babaeng hindi niya pinili,
ngunit ang babaeng may hawak ng katotohanan. Luisito, sabi ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay nagbabala. Huwag kang maniwala sa kanya. Siya ay sinungaling. Siya ay, tama na mama. Ang boses ni Luisito ay nanginginig, ngunit matatag. Tama na. Tumingin siya kay Maribel, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkalito. Kailangan kong malaman ang lahat, sabi niya. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Maribel na hindi na siya nag-iisa. Ang bulwagan ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay hindi payapa. Para itong hanging mabigat na ayaw kumilos, nakabitin sa pagitan ng mga mukhang naghihintay ng susunod na mangyayari. Nakatayo pa rin si Maribel sa harap ng lahat, hawak ang liham ng yumaong si Don Segundo, ngunit ang tingin niya ay kay Luisito lamang. Lumapit si Luisito, 2 hakbang lamang ang layo sa kanya. Ang mga mata niya ay naghahanap ng sagot, ngunit sa bawat sandaling lumilipas, tila may pinipigilang damdamin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Malalim ang boses niya, hindi galit, kundi puno ng pagdurusa. 6 na buwan tayong kasal. 6 na buwan mong dala ang katotohanan ito. Bakit hindi mo ako kinausap? Naramdaman ni Maribel ang pag-init ng kanyang mga mata. Sinubukan ko, mahina niyang sagot. Ilang beses kitang nilapitan, Luisito. Sa mga unang linggo pa lang ng kasal natin, sinubukan ko nang sabihin sa iyo ang tungkol sa testamento. Pero tuwing magsisimula ako, sasabihin mo sa akin na huwag nang pag-usapan ang tungkol sa iyong ama. Na masakit pa rin para sa iyo, na ayaw mong marinig. Lumunok si Luisito, ang kanyang panga ay nanigas. At nang subukan kong magsalita tungkol sa lupa, tungkol sa mga magsasaka, tungkol sa nararamdaman kong mali sa mga nangyayari, lagi mong sinasabi sa akin na mama ang bahala, na alam ng iyong ina kung ano ang tama. Ang boses ni Maribel ay nanginginig, ngunit hindi siya umiyak. Kaya oo, hindi ko sinabi sa iyo, hindi dahil ayaw kita pagkatiwalaan, kundi dahil hindi ka pa handang makinig. Tumikhim si Ating Villanueva sa likuran, ngunit hindi siya nagsalita. Ang mga panauhin sa bulwagan ay parang mga estatwa, natatakot na gumalaw. Luisito anak, pumagitna si Doña Aurora, ang boses ay matigas. Huwag kang magpadala sa drama ng babaeng ito. Alam mo kung sino ako. Alam mo kung gaano ko kamahal ang pamilyang ito. Ang babaeng ito ay walang... Tumigil ka, mama. Ang mga salita ni Luisito ay tila isang palakpak sa tahimik na bulwagan. Sa pagkakataong ito, ako ang magsasalita. Lumingon siya kay Maribel, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang hinawakan ng mga ito. Ang mga daliri niya ay malamig, ngunit ang kanyang hawak ay matatag. Totoo ba ang lahat ng ito? Tanong niya. Ang boses ay pabulong. Ang testamento, ang liham, ang lahat ng sinabi mo tungkol sa aking ama? Tumango si Maribel. Totoong totoo, Luisito. Ang iyong ama ay nagtiwala sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero ginawa niya. Sinabi niya sa akin na ikaw ang magiging susi sa pagbabago ng plantasyon, na kailangan mo lang ng tamang tao sa tabi mo. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako sa tiwalang iyon, pero sinubukan kong pangalagaan ito. Nilingon ni Luisito si Attorney Villanueva. Attorney, totoo ba? Ang testamento ba ay legal? Oo, Luisito. Tumayo ang matandang abogado, lumapit sa kanila. Ang testamento ay nilagdaan ng iyong ama 3 buwan bago siya pumanaw, sa presensya ng 2 saksi. Kinumpirma ko ito sa korte. Ang lupa ay nakasanla sa kooperatiba ng mga magsasaka, at si Maribel ang itinalagang tagapangalaga. Ang iyong ina ay may kopya ng dokumentong ito, ngunit pinili niyang itago ito. Napalingon ng lahat kay Doña Aurora, na ang mukha ay namula sa galit. Ito ay kasinungalingan, sigaw niya. Si Segundo ay lasing nang isulat niya iyon. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Ang iyong asawa ay hindi lasing, Doña Aurora. Mahinahong sagot ni Atio Villanueva. Ako mismo ang kumuha ng abogado upang patunayan ang kanyang katinuan. Si Don Segundo ay malinaw ang isip at alam niya mismo ang kanyang ginagawa. Sinadya niya ito.
upang protektahan ang mga magsasaka mula sa sakim na pamamahala. Napasinghap ang ilang panauhin. Si Patricia, na nakatayo sa likuran ng kanyang ina, ay namutla. Luisito, huwag mong hayaang sirain ng babaeng ito ang pamilya natin. Pagmamakaawa ni Doña Aurora, ang boses ay nanginginig na. Ako ang iyong ina. Ako ang nagpalaki sa iyo. Alam mo kung gaano ko minahal ang iyong ama, kung gaano ko inialay ang buhay ko sa plantasyon na ito. Hindi mo ba ako makikita? Hindi mo ba nakikita kung paano niya sinisira ang lahat? Tumingin si Luisito sa kanyang ina, at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang makapangyarihang babaeng humubog sa kanyang buhay. Nakita niya ang isang babaeng natatakot mawala ang kontrol, natatakot harapin ang katotohanan. Bakit mo itinago ang testamento, Mama? Mahina niyang tanong. Para protektahan ka. Mabilis na sagot ni Doña Aurora. Para protektahan ang ating pamilya, hindi mo ba nakikita? Ang babaeng ito, si Maribel, siya ay walang kinalaman sa atin. Siya ay anak lamang ng isang katiwala. Hindi siya karapat-dapat. Karapat-dapat sa ano? Naputol si Luisito, ang kanyang boses ay biglang tumaas. Sa lupa? Sa mana? O sa akin? Dahil kung iyan ang pag-uusapan, Mama, hindi ko alam kung ako mismo ay karapat-dapat sa kanya. Natahimik ang bulwagan. Naramdaman ni Maribel ang pagbilis ng kanyang puso. Luisito, bulong niya. Ngunit hindi siya nilingon ni Luisito. Ang kanyang mga mata ay nasa kanyang ina pa rin, ngunit ang ekspresyon niya ay nagbago. Ang dating sunod-sunuran at mahinang anak ay tila unti-unting nawawala, at sa kanyang lugar ay may lalaking nagsisimulang mag-isip para sa kanyang sarili. Buong buhay ko, ginawa ko ang lahat ng sinabi mo. Mahina niyang sabi, pinili ko ang kursong gusto mo. Tinalikuran ko ang pag-aaral ng agrikultura dahil sinabi mong hindi iyon praktikal. Pumayag akong magpakasal sa isang babaeng hindi ko kilala dahil sinabi mong iyon ang gusto ng aking ama. At pinaniwalaan kita. Lahat ng sinabi mo, pinaniwalaan kita. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit ngayon, hindi ko alam kung ano ang totoo. Hindi ko alam kung sino ang aking ina. Luisito, umusog si Doña Aurora, ngunit umatras si Luisito. Kailangan kong mag-isip, sabi niya. Kailangan kong harapin ang katotohanan, at sa pagkakataong ito, hindi mo ako mapipigilan. Tumingin siya kay Maribel at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya napansin noon. Sa kabila ng pagod at sakit sa kanyang mga mata, mayroong liwanag, isang katatagan na hindi niya alam na umiiral. Ang babaeng ito, ang estrangherong pinakasalan niya, ay may hawak na katotohanan na maaaring magwasak sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ngunit sa halip na takot, nakaramdam siya ng paghanga. Maribel, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Maaari ba tayong mag-usap? Ngayon, sa labas? Tumango si Maribel, hindi makapagsalita. Lumakad sila patungo sa pintuan, ngunit bago sila makalabas, narinig nila ang boses ni Doña Aurora na puno ng galit. Kung lalabas ka ng pintuan na iyon, kasama ang babaeng iyon, hindi ka na anak sa akin. Huminto si Luisito. Ilang segundo siyang nakatayo, nakatalikod sa kanyang ina. Naramdaman ni Maribel ang tensyon sa kanyang katawan, ang pakikibaka sa kanyang dibdib. Pagkatapos, dahan-dahan, lumingon si Luisito sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay malamig, ngunit may sakit. Kung iyan ang pipiliin mo, Mama, saka ko haharapin iyan. Ngunit sa araw na ito, pipiliin kong harapin ang katotohanan. Hinawakan niya ang kamay ni Maribel, at magkasama silang lumabas ng bulwagan. Sa labas, ang hangin ay malamig at maaliwalas. Ang mga ilaw ng plantasyon ay kumikislap sa di kalayuan, at sa ilalim ng mga puno ng niyog, nakita ni Maribel ang ilang mga magsasaka na nakatayo, naghihintay. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa, isang pag-asa na hindi nila ipinakita noon. Luisito, tawag ni Maribel, hinila siya upang tumingin sa mga magsasaka. Tingnan mo sila. Sila ang dahilan kung bakit itinago ko ang katotohanan. Sila ang dahilan kung bakit pinili kong manahimik hanggat kaya ko. Hindi dahil natatakot ako sa iyong ina, kundi dahil ayaw kong madamay ka sa gulo na hindi mo naman kasalanan. Tiningnan ni Luisito ang mga magsasaka.
Ang ilan ay matatanda na. Ang kanilang mga kamay ay mag-aspang mula sa taon ng pagtatrabaho sa lupa. Ang ilan ay mga kabataan, puno ng pangarap, ngunit nakakulong sa sistema ng plantasyon. Lahat sila ay nakatingin kay Maribel na parang siya ang kanilang pag-asa. Alam mo, mahina niyang sabi, hindi ko alam kung paano maging asawa. Hindi ko alam kung paano maging anak na karapat-dapat sa tiwala ng aking ama. Ngunit alam ko na ngayon, sa unang pagkakataon, na gusto kong matuto. Nilingon siya ni Maribel, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasinungalingan, ngunit wala siyang nakita. Hindi ako perpekto, patuloy ni Luisito, at hindi ko alam kung kaya kong harapin ang lahat ng ito. Ngunit hindi ko na nais na magtago sa likod ng aking ina. Hindi ko na nais na maging boses ng iba. Sa araw na ito, pipiliin kong maging sarili ko, kahit na nangangahulugang mawala ang lahat. Naramdaman ni Maribel ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa 6 na buwan, nakita niya ang lalaking pinakasalan niya. Hindi ang sunod-sunurang anak ng isang makapangyarihang babae, kundi isang lalaking nagsisimula ng hanapin ang kanyang sariling daan. Hindi ka nag-iisa, sabi niya, hinawakan ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Tumingin si Luisito sa kanya at sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Isang maliit, mahiyain na ngiti na tila naghahanap pa rin ng lugar sa kanyang mukha. Salamat, bulong niya. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Sa di kalayuan, ang mga magsasaka ay nagsimulang lumapit, dahan-dahan, na parang natatakot na lumapit. Ang isang matandang lalaki, si Mang Ben, ay humakbang at tumingin kay Maribel. Mama Maribel, mahina niyang sabi, totoo ba? Ang lupa ay sa amin na? Tumingin si Maribel kay Luisito at sa isang sandali, nagkita ang kanilang mga mata. Hindi siya nagsalita, ngunit tumango si Luisito, isang maliit, halos hindi napapansing pagtango na nangangahulugang, sige, sabihin mo sa kanila. Oo, Mang Ben, mahina hong sabi ni Maribel, ang lupa ay hindi sa akin, hindi sa pamilya. Ang lupa ay sa inyo. Iyan ang huling habilin ng iyong ama. Ang mga mata ng matandang magsasaka ay napuno ng luha. Sa likuran niya, ang iba ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mukha ay nagliwanag sa pag-asa. Ngunit naramdaman ni Maribel ang bigat ng mga susunod na hakbang. Ang desisyon na ito, ang pagbibigay ng lupa sa kooperatiba, ay hindi magiging madali. Kailangan niyang harapin ang galit ng pamilya, ang pagdududa ng mga magsasaka, at ang sarili niyang takot. Ngunit sa sandaling iyon, habang hawak niya ang kamay ni Luisito at nakikita ang pag-asa sa mga mata ng mga taong nagtiwala sa kanya, alam niyang handa siyang harapin ang lahat. Luisito, mahina niyang sabi, handa ka na ba? Tumingin si Luisito sa kanya at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi nagsisinungaling. Hindi ko alam, matapat niyang sagot. Ngunit handa akong matuto. At magkasama, humakbang sila patungo sa mga magsasaka, patungo sa isang hinaharap na hindi tiyak, ngunit puno ng pag-asa. Umaling-awngaw ang bulungan sa gitna ng mga magsasaka nang tumayo si Maribel sa harap ng maliit na entablado. Hawak niya ang kamay ni Luisito, ngunit hindi para sa suporta. Sa pagkakataong ito, siya ang magbibigay ng lakas. Ang mga mata ng mga taong nagtipon ay nakatuon sa kanya. May pag-asa, may pagdududa, at may tanong na hindi pa nasasagot. Huminga siya ng malalim. Ang mga papel sa kanyang kamay ay nanginginig, ngunit hindi dahil sa takot. Ito ang unang pagkakataon na hawak niya ang kanyang kapalaran. Ang kapalaran ng mga taong nagtiwala sa kanya. Mga kababayan, simula niya, at ang kanyang boses ay malinaw kahit na may bahid ng emosyon. Alam kong marami sa inyo ang nagtatanong kung bakit ako narito. Kung bakit ako, isang tagalabas, ang humaharap sa inyo ngayon. Tumikhim siya. Ang mga mata ni Aling Loring mula sa likod ng karamihan ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang lupang ito, ang plantasyon na ito, ay hindi lamang pag-ari ng pamilya De La Vega. Ito ay tahanan ng inyong mga ninuno. Dito kayo lumaki, dito kayo nagtrabaho, dito kayo nagtiis at umasa. At sa loob ng maraming taon, ang inyong pagod at pawis ang nagpataba sa lupang ito.
Nilingon niya si Luisito na nakatayo sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, "Ipagpatuloy mo. Kanina pa natin pinag-uusapan ang testamento, ang mga karapatan, ang mga lihim na itinago ng mahabang panahon. Ngunit ngayon, nais kong pag-usapan natin ang mas mahalaga, ang kinabukasan." Binuksan niya ang dokumento. Ang mga mata ng mga magsasaka ay sumunod sa bawat galaw niya. Sa harap ng lahat, sa harap ng mga testigo, at sa harap ng Diyos, anunsyo niya, "Ibinibigay ko ang buong lupang ito sa kooperatiba ng mga magsasaka. Hindi para sa akin, hindi para sa aking pamilya, kundi para sa inyo, para sa mga susunod na henerasyon." Nagkaroon ng katahimikan. Isang katahimikan na mas mabigat pa sa anumang sigaw. Pagkatapos, parang alon kumalat ang bulungan. Ang ilan ay napanganga, ang iba ay napapikit na parang hindi makapaniwala. Mrs. Maribel, isang matandang magsasaka ang nagsalita. Si Mang Berto, 70 taong gulang na, ang mga kamay ay magaspang mula sa mga taon ng pagtatrabaho sa bukid. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit? Bakit ninyo ibinibigay ang lahat? Hindi ba kayo natatakot na walang matira sa inyo? Tumingin sa kanya si Maribel. Sa mga mata ng matanda, nakita niya ang mga taon ng paghihirap, ng pag-asa na paulit-ulit na dinudurog, ng pananampalataya na kahit paano ay hindi namatay. "Alam niyo, Mang Berto," malumanay niyang sagot, "noong una akong dumating dito, akala ko ang tahanan ay isang lugar, isang bahay, isang pamilya, isang pangalan. Ngunit natutunan ko sa mga taong tulad ninyo na ang tahanan ay hindi kung saan ka nakatira. Ito ay kung saan ka kabilang." Humakbang siya palapit sa matanda. "Dito, sa piling ninyo, natutunan ko ang dignidad. Natutunan ko na ang kayamanan ay hindi nasusukat sa lupa o sa pera, kundi sa mga taong handang tumayo para sa isa't isa. Kaya hindi ko ito ibinibigay dahil wala akong pakinabang dito. Ibinibigay ko ito dahil narito ang aking puso." Umiling si Mang Berto. Ang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak sa kanyang mga pisngi. "Pero Mrs., hindi niyo ba naiisip ang inyong sarili? Ang inyong kinabukasan?" Ngumiti si Maribel. Isang ngiti na hindi puno ng panghihinayang, kundi ng pagpapalaya. "Ang aking kinabukasan ay narito, Mang Berto. Kasama ninyo. Hindi ko kailangan ang lupang ito upang maging buo. Kailangan ko lamang ang mga taong nakapaligid sa akin. At nandito na sila." Ang mga palakpakan ay nagsimula sa isang sulok, mula sa mga batang estudyante na kanyang itinuro. Pagkatapos, kumalat ito na parang apoy. Ang mga magsasaka ay pumalakpak, ang ilan ay umiiyak, ang iba ay nagyakapan. Ang mga panauhin mula sa bayan ay nakatayo lamang, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Isang babaeng public school teacher na 6 na buwan pa lamang ang kasal ay ibinigay ang isang buong plantasyon, hindi para sa sariling kapakanan, kundi para sa mga taong walang boses. Si Luisito ay nakatayo pa rin sa tabi ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay basa, ngunit hindi siya umiiyak. Sa halip, may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Isang paghanga, isang paggalang, isang pagmamahal na hindi niya alam na kaya niyang maramdaman. Nang humupa ang ingay, hinawakan niya ang kamay ni Maribel at dinala ito sa kanyang mga labi. "Maribel," mahina niyang bulong, "hindi ko alam na posibleng pala ang ganitong klasing tao, na may taong mas iniisip ang iba kaysa sa sarili." Tumingin sa kanya si Maribel. "Nagagawa ko ito dahil may natutunan akong maging matapang mula sa iyo." Umiling si Luisito, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. "Hindi. Mula sa iyo. Ako ang dapat natuto sa iyo. Ako ang dapat naging matapang para sa iyo. Hindi pa huli ang lahat, Luisito." Sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. "Maaari tayong magsimula muli. Hindi sa kasinungalingan, hindi sa takot, kundi sa katotohanan at sa pagmamahal." Nilingon ni Luisito ang mga magsasaka, ang mga taong kanyang minana, ngunit hindi kailanman nakilala. Ang mga taong nagtrabaho sa lupang kanyang tinamasa nang hindi man lang pinagpapawisan. "Maribel," sabi niya, ang kanyang boses ay matatag, "kung papayag ka, nais kong sumama sa iyo.
Hindi sa mansyon, hindi sa plantasyon, kundi sa maliit na tahanan sa tabi ng bukid. Nais kong matuto. Nais kong maging karapat-dapat sa iyo. Nagulat si Maribel. Luisito, hindi mo kailangan ko. Putol niya. Hindi para sa iyo, kundi para sa akin. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakikita ko kung sino talaga ako at hindi ko gusto ang nakikita ko. Ngunit gusto kong magbago. Gusto kong maging lalaking karapat-dapat sa isang babaeng tulad mo. Tumulo ang luha sa mga mata ni Maribel. Hindi niya inaasahan ang mga salitang ito. Hindi niya inaasahan na ang lalaking minsan ay tila walang pakialam ay magsasalita ng ganito. Luisito, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko kailangan ng perpektong lalaki. Kailangan ko lamang ng lalaking handang lumaban, hindi para sa akin, kundi para sa atin. Ngumiti si Luisito. Isang ngiti na tila nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung gayon, handa akong lumaban. Habang buhay, yumakap sila. Hindi isang marangyang yakap sa harap ng mga panauhin, kundi isang yakap na puno ng pangako at pag-asa. Ang mga magsasaka ay naghiyawan muli. Ang mga bata ay tumatakbo palapit, at si Aling Loring ay lumapit sa kanyang anak. Ang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Aking anak, sabi niya, hinawakan ang pisngi ni Maribel. Ipinagmamalaki kita. Ang iyong ama ay nakatingin sa iyo mula sa langit at sigurado akong ngumingiti siya. Nanay, sagot ni Maribel, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ginawa ko lamang ang tama. Hindi, sabi ni Aling Loring, ginawa mo ang higit pa sa tama. Ginawa mo ang hindi kayang gawin ng marami. Ibinigay mo ang lahat, hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil mahal mo. Nang gabing iyon, nang ang mga panauhin ay umuwi na at ang mga magsasaka ay nagtipon para sa isang simpleng salo-salo, tumayo si Maribel sa tabi ni Luisito sa maliit na kubo na kanyang tatahakin. Ang tahanan na pipiliin niya, hindi ang tahanan na ipinagkait sa kanya. Natatakot ka ba? Tanong ni Luisito. Kaunti, matapat niyang sagot, ngunit hindi dahil sa kawalan ng seguridad. Natatakot ako dahil sa unang pagkakataon, may totoong bagay akong pinanghahawakan at hindi ko nais na mawala ito. Hinawakan ni Luisito ang kanyang kamay. Hindi mo ito mawawala. Pangako ko, tumingin siya sa malawak na lupa, sa mga puno ng niyog na nagsisilbing saksi sa mga taon ng paghihirap at pag-asa. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito nakikita bilang isang pamana o isang pasanin. Nakikita niya ito bilang isang handog ng pag-asa, ng dignidad, ng bagong simula. At sa tabi niya, nakatayo ang isang lalaking handang magbago. Hindi perpekto, ngunit handang matuto. Hindi perpekto, ngunit handang magmahal. Luisito, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Sa palagay ko, sa wakas, natagpuan ko na ang aking tahanan. Ngumiti siya. Isang ngiti na hindi nangangailangan ng paliwanag. At ako naman, sagot niya, sa wakas, natagpuan ko na ang aking dahilan upang maging mas mabuting tao. Magkasama, tumingin sila sa mga bituin, sa isang kalangitan na tila mas maliwanag kaysa dati. Sa unang pagkakataon, ang hinaharap ay hindi isang bagay na kinatatakutan, kundi isang bagay na yakap-yakap. Ang unang mga gabi sa maliit na bahay ay puno ng katahimikan. Hindi ang katahimikan ng 2 taong payapa, kundi ang katahimikan ng 2 pusong nag-aaral pang maglakad muli sa basag na salamin ng kanilang nakaraan. Natutulog si Maribel sa isang tabi ng higaan, nakaharap sa dingding, habang si Luisito naman ay nasa kabilang dulo, nakatingin sa kisame na tila ba nagbibilang ng mga pagkakamaling kanyang nagawa. Sa unang linggo, halos hindi sila nagkikita sa mata. Tuwing umaga, maaga siyang gumigising upang magturo at pag-uwi niya, natutulog na si Luisito matapos mag-ayos ng mga lumang kagamitan sa likod bahay. Hindi siya nagrereklamo. Hindi rin siya nagtatanong. Ngunit isang gabi, habang nagluluto siya ng hapunan, narinig niya ang yabag nito papunta sa kusina. Maribel, tawag nito. Ang boses ay paos, na parang matagal nang hindi ginamit. Hindi siya lumingon. Patuloy siyang hinahalo ang nilulutong sabaw.
Alam kong hindi madali ito para sa iyo, patuloy nito. Hindi rin madali para sa akin. Ngunit gusto kong sabihin sa iyo, hindi ako sumama dito dahil wala akong mapuntahan. Doon lang siya huminto sa paghahalo. Hindi siya sumagot, ngunit nakinig siya. Dahil pinili mo akong makita, sabi ni Luisito, ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila. Kahit na alam kong hindi ako karapat-dapat, pinili mo akong makita bilang isang taong may kakayahang magbago. At gusto kong patunayan na hindi ako nagkakamali sa pagkakataong ito. Hindi pa rin siya nakaharap, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang may kumalabit sa kanyang dibdib. Hindi ang sakit, hindi ang galit, kung hindi ang simula ng isang bagay na hindi niya kayang pangalanan. Kinabukasan, nagulat siya nang makita si Luisito na nakasuot ng lumang damit, hawak ang isang itak. Sasama ako sa mga magsasaka sa pag-aani, sabi nito. Ayokong maging isang pangalan lamang, gusto kong maging kapaki-pakinabang. Tiningnan niya ito ng matagal. Ang lalaking nakasanayan niyang makita na nakaayos ang damit at may dalang mamahaling sasakyan ay naroon na ngayon, nakayapak, handang magtrabaho sa lupa. Sigurado ka ba? Tanong niya. Ang boses ay may halong pag-aalinlangan. Hindi pa ako naging sigurado sa anumang bagay sa buhay ko. Sagot nito, may ngiting malungkot. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, gusto kong maging sigurado sa pagpili kong ito. At umalis ito. Buong araw siyang nagturo na ang isip ay nasa plantasyon. Nang umuwi siya, halos hindi na niya ito makilala. Basang-basa ang damit, puno ng putik ang mga kamay at may mga gasgas sa braso. Ngunit sa kabila ng pagod, may kakaibang liwanag sa mga mata nito. Mahirap pala, sabi nito, humihingal. Hindi ko akalain na ganito pala kahirap ang magtrabaho sa lupa. Noong bata ako, nakikita ko lang ang mga magsasaka mula sa malayo. Akala ko madali lang. Bakit mo ginawa? Tanong niya, hindi makapaniwala. Kasi gusto kong maintindihan, sagot nito. Gusto kong maintindihan kung bakit mahal na mahal mo ang lugar na ito. Gusto kong maintindihan kung bakit pinili mong manatili dito kahit na maaari kang pumili ng mas madaling buhay. Naramdaman niyang may tumutubo sa kanyang puso. Hindi ito ang pag-ibig na nakikita sa mga pelikula, ang mga paputok at mga awitin. Ito ay mas tahimik, mas malalim. Ito ang pagkilala na ang taong nasa harap niya ay handang magpakahirap para lamang maintindihan siya. Nang gabing iyon, habang pinapahiran niya ng gamot ang mga gasgas nito, nag-usap sila tungkol sa mga bagay na hindi nila kailanman napag-usapan. Tungkol sa kanyang ama na namatay habang nagtatrabaho sa plantasyon. Tungkol sa kanyang ina na nagtiis upang mapag-aral siya. Tungkol sa kanyang mga pangarap na halos isuko na niya. Hindi ko alam na ganito pala ang pinagdaanan mo, sabi ni Luisito. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko alam na ang pamilya ko ang dahilan kung bakit naghirap kayo. Hindi mo kasalanan, sagot niya. Hindi mo pinili ang pamilya na iyong pinanganakan, ngunit maaari mong piliin ang taong nais mong maging. Tiningnan siya nito ng diretsyo sa mata. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. Gusto kong maging taong karapat-dapat sa iyo, sabi nito. Kahit gaano katagal, kahit gaano kahirap, hihintayin kita hanggang sa makita mo na seryoso ako. Hindi siya sumagot, ngunit ng gabing iyon, nang matulog sila, hindi na siya humarap sa dingding. Lumipas ang mga araw. Natuto si Luisito na gumising ng maaga, magluto ng kanin at maghugas ng pinggan. Natuto siyang magtanim at mag-ani. Natuto siyang makinig sa mga magsasaka nang hindi iniisip ang kanyang posisyon. At unti-unti, nagsimula siyang makita ang pagbabago sa kanyang asawa. Isang hapon, habang naglilinis siya ng mga aklat sa silid-aklatan na kanilang sinimulan, dumating ang kanyang ina, si Aling Loring, na may dalang basket ng kakanin. Anak, sabi nito, narinig ko ang lahat. Narinig ko ang ginawa mo at narinig ko rin ang tungkol kay Luisito. Napayuko si Maribel. Ma, alam kong mahirap itong tanggapin. Alam kong marami siyang pagkakamali. Ngunit ano? Putol ng kanyang ina, ngunit hindi galit. Ngunit nakikita mo ang pagbabago sa kanya? Tumango siya.
Umupo si Aling Loring sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Anak, noong namatay ang iyong ama, akala ko mamamatay na rin ako sa sama ng loob. Akala ko hindi ko na kayang magmahal muli. Ngunit natutunan kong magpatawad. Hindi dahil karapat-dapat ang mga taong nanakit sa akin, kundi dahil karapat-dapat akong maging malaya sa galit. Dinalhan kita ng kakanin. Patuloy nito, ngumingiti. Hindi para sa iyo. Para kay Luisito. Sabihin mo sa kanya na kahit hindi pa ako handang tawagin siyang anak, handa na akong makita siyang subukan. Nang gabing iyon, inabot niya ang kakanin kay Luisito. Mula kay nanay, sabi niya. Sabi niya, handa na siyang makita kang subukan. Tiningnan ito ni Luisito ng matagal. Ang mga mata ay may namumuo na luha. Salamat, sabi nito, ang boses ay paos. Salamat sa iyong ina, at salamat sa iyo. Alam kong hindi madali ang lahat ng ito. Hindi nga, sagot niya. Ngunit hindi naman sinabi na dapat madali. Sinabi lamang na dapat sulit. Nang gabing iyon, umupo sila sa balkonahe, kumakain ng kakanin, nakatingin sa mga bituin. Hindi sila nag-uusap, ngunit hindi na ito ang katahimikan ng dalawang estranghero. Ito ay ang katahimikan ng dalawang taong natututong maging komportable sa presensya ng isa't isa. Sa mga sumunod na linggo, mas naging matatag ang kanilang pagsasama. Natuto si Luisito na magtanong bago kumilos. Natuto si Maribel na magsalita kapag may bumabagabag sa kanya. Hindi perpekto ang lahat. May mga araw na nag-aaway pa rin sila. May mga gabing natutulog sila nang hindi nagkakaintindihan. Ngunit sa bawat pagkakataon, natututo silang bumangon muli. Isang umaga, habang nag-aalmusal, narinig nila ang mga yabag sa labas. Bumukas ang pinto at naroon si Doña Aurora, kasama si Patricia. Nakatayo sila sa harap ng maliit na bahay, nakasuot ng kanilang mga mamahaling damit, ngunit mukhang pagod at gusot. Maribel, sabi ni Doña Aurora, ang boses ay hindi na kasing matigas tulad ng dati. Napilitan kaming umalis. Wala na kaming kapangyarihan, wala na kaming natira. Tiningnan siya ni Maribel. Ang babaeng minsang nagpagutom sa kanya, ang babaeng minsang nagpahiya sa kanya sa harap ng maraming tao, ay nakatayo na ngayon na parang anino ng kanyang dating sarili. Bakit kayo pumunta dito? Tanong niya, hindi galit, hindi masaya, neutral. Upang humingi ng tawad, sagot ni Patricia, ang boses ay nanginginig. Alam kong hindi ito sapat. Alam kong hindi mababayaran ng mga salita ang lahat ng sakit na idinulot namin. Ngunit bago kami umalis ng bayan, gusto naming malaman ninyo na alam naming mali ang aming ginawa. Tumingin si Maribel kay Luisito. Nakita niya ang pag-aalangan sa mga mata nito, ang sakit na dala ng kanyang pamilya. Ngunit nakita rin niya ang pagbabago, ang lalaking natutong magpatawad. Hindi ko kayo mapipilitang magpatawad, sabi niya, lumingon kina Doña Aurora at Patricia. Ngunit ako, pipiliin kong magpatawad, hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil karapat-dapat akong maging malaya. Hindi sumagot si Doña Aurora, ngunit sa kanyang mga mata, may nakita si Maribel na hindi niya inaasahan, luha. Luha ng isang babaeng sa wakas ay nakakita ng kanyang mga pagkakamali. Umalis sila ng tahimik. Hindi na sila muling nakita sa bayan. Ngunit bago sila umalis, iniwan nila ang isang sobre na may sulat kamay na mensahe. Para sa silid-aklatan, para sa mga batang hindi namin nakita noon. Nang gabing iyon, habang hawak ni Maribel ang sobre, naramdaman niya ang kamay ni Luisito na humawak sa kanya. Nagawa mo ito, sabi nito, ang boses ay puno ng paghanga. Nagawa mong magpatawad sa mga taong nanakit sa iyo. Mas malakas ka kaysa sa akin. Hindi ako malakas, sagot niya, nakangiti. Natuto lamang akong pumili. Pumili ng pagmamahal kaysa sa galit. Pumili ng pag-asa kaysa sa takot. At pumili kang maging kasama ko sa paglalakbay na ito. Hinawakan siya nito ng mas mahigpit. At patuloy kong pipiliin, sabi nito, araw-araw. Sa bawat pagkakataon, tumingin siya sa mga mata nito. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang sarili, ang babaeng natutong magtiwala muli, ang babaeng natutong magmahal muli. At sa unang pagkakataon,
Naramdaman niyang handa na siyang harapin ang anumang darating. Magkasama, tumingin sila sa mga bituin, hawak ang kamay ng isa't isa, handa sa bagong simula. Umaga pa lang, amoy na ang ginamos at kape sa paligid ng plantasyon. Nakaupo si Maribel sa maliit na hapag sa may bintana ng kanilang bahay. Hawak ang isang tasa ng kape na hindi niya iniinom. May kung anong kaba sa kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghihintay. Sa araw na ito, aalis na sina Doña Aurora at Patricia. Mula sa kusina, lumabas si Aling Loring, dala ang isang bandehado ng puto na kakastim pa lang. Kumain ka muna anak, baka lumamig na yan, sabi nito habang inilalapag ang pagkain sa harapan ni Maribel. Salamat inay, sagot ni Maribel, bahagyang ngumiti. Hindi niya maiwasang mapansin kung gaano kaiba ang bahay na ito ngayon. 6 na buwan na ang nakalipas. Ito ang lugar kung saan siya inaapi, pinagbubulungan at ginawang dayuhan. Ngayon, puno ito ng amoy ng pagkain, ng tawa ng mga bata sa labas, at ng presensya ng kanyang ina na hindi na niya kailangang itago. Pumasok si Luisito mula sa pinto, may dalang kahon ng mga libro. Pinagpawisan siya, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong, malayo sa dating itsura ng isang tagapagmana na nakabestida sa loob ng bahay. Ang dami pang libro sa bodega. Sabi ni Aling Rosa, may itatabi pa daw siyang mga lumang aklat para sa silid-aklatan. Sabi nito, inilapag ang kahon sa sulok. Tulungan na lang kita mamaya, sabi ni Maribel, tumayo at nilapitan ito. Pinunasan niya ng panyo ang pawis sa noon ng asawa. Kumain ka muna. Hinawakan ni Luisito ang kamay niya, dahan-dahan, parang may sinasabing hindi kailangang bigkasin. Salamat, bulong nito. Para saan? Sa lahat, sa pagpili mong manatili, sa pagpili mong magtiwala. Hindi sumagot si Maribel. Sa halip, hinawakan niya ang kamay nito ng mas mahigpit. Sabay silang tumingin sa labas ng bintana, sa mga puno ng niyog na umaalog sa simoy ng hangin, sa mga magsasaka na abala sa pag-aayos ng mga kagamitan, at sa maliit na gusaling kawayan at yero na nakatayo na sa tabi ng plantasyon. Tumunog ang cellphone ni Maribel. Si Aling Nena, isa sa mga magsasaka, ang tumawag. Ma'am Maribel, nandito na po sila. Paparating na po ang sasakyan. Okay, salamat Aling Nena. Sagot ni Maribel, ibinaba ang tawag. Tumingin siya kay Luisito. Dumating na sila. Tumango si Luisito. Sabayan kita. Lumabas sila ng bahay, naglakad sa daang bato patungo sa harap ng plantasyon. Nakita nila ang isang itim na sasakyan na huminto sa may gate. Bumaba si Patricia, suot ang isang mamahaling damit at salamin na nakatakip sa kalahati ng mukha. Sinundan ito ni Doña Aurora, mas matanda na ang dating anyo, mas payat, mas tahimik. Wala na ang dating tindig na puno ng kapangyarihan, ang tingin na nagpapababa sa sinuman. Naglakad si Maribel palapit, ngunit hindi nagmamadali. Hindi siya natatakot. Hindi na. Huminto si Doña Aurora sa harap niya. May katahimikan na bumalot sa kanila. Ang mga magsasaka sa malayo ay tumigil sa kanilang ginagawa. Pinagmamasdan ang eksena. Maribel, sabi ni Doña Aurora, ang boses ay tila pumipigil ng isang bagay. Doña Aurora, tugon ni Maribel, kalmado. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ng matandang babae, may nakita si Maribel na hindi niya inaasahan, hindi galit, hindi puot, kundi isang bagay na malapit sa panghihinayang. Bago ako umalis, sabi ni Doña Aurora, bahagyang nanginginig ang boses, may sasabihin ako sa'yo. Tumango si Maribel, naghihintay. Ang pamilya ay dugo, sabi ni Doña Aurora. Ang mga mata ay nakatitig kay Maribel. Hindi mo maaalis yan. Hindi mo mababago yan. Ang dugo ang nagtatali sa atin. Naramdaman ni Maribel ang presensya ni Luisito sa tabi niya. Ang kamay nito ay bahagyang humipo sa kanyang braso. Hindi para pigilan, kundi para ipakita na nandito siya. Huminga siya ng malalim. Tama po kayo, Doña Aurora. Sagot ni Maribel, mahinahon. Ang pamilya ay dugo, ngunit hindi lang dugo ang bumubuo ng pamilya. Ang pamilya ay pagmamahal. Ang pamilya ay pagpili. Ang pamilya ay ang pagtanggap sa isa't isa.
Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa tunay na pag-aalaga. Natahimik si Doña Aurora. Sa unang pagkakataon, wala siyang masabi. Ang mga mata nito ay kumurap, parang may pinipigilang luha. At sa 6 na buwan ko dito, patuloy ni Maribel, natutunan kong hindi mo kailangang magkamag-anak sa dugo para maging pamilya. Ang mga magsasaka na yan, sila ay pamilya ko. Ang mga batang nag-aaral sa silid-aklatan, sila ay pamilya ko. Si Aling Loring, siya ang aking ina. At si Luisito, lumingon siya sa asawa. Siya ang aking pinili. At pinili niya ako. Tumingin si Luisito sa kanya. At sa mga mata nito, nakita niya ang lahat. Ang pagmamahal, ang pagtitiwala, ang pangakong hindi na mababali. Hindi kumibo si Doña Aurora. Sa halip, tumingin ito kay Patricia na nakatayo sa tabi nito, tahimik. Nagkatinginan ng dalawa. At sa unang pagkakataon, nakita ni Maribel ang pagbagsak sa kanilang mga balikat, ang pagtanggap sa kanilang pagkatalo. Donasyon para sa silid-aklatan, sabi ni Patricia. Inilabas ang isang sobre mula sa kanyang bag. Inilahad ito kay Maribel. Galing sa amin, para sa mga bata. Kinuha ni Maribel ang sobre, hindi ito binuksan. Salamat, sabi niya, taos-puso. Tumango si Patricia, hindi nakatingin sa kanya. Sana maging maayos ang lahat dito. Magiging maayos, sagot ni Maribel, pangako ko yan. Tumingin si Doña Aurora kay Maribel, at sa huling pagkakataon, may sinabi ito, hindi bilang isang utos, kundi bilang isang kahilingan. Alagaan mo si Luisito? Alagaan ko po, sagot ni Maribel, pangako ko. Tumango si Doña Aurora. Pagkatapos, tumalikod ito at sumakay sa sasakyan. Sinundan ni Patricia. Habang umaandar ang sasakyan, nakita ni Maribel ang mga balikat ng matandang babae. Hindi na tuwid, hindi na mapagmataas. Tanging isang babae na nawalan ng lahat, ngunit may natitira pang dangal. Tumayo si Maribel, pinagmamasdan ang sasakyan hanggang sa mawala ito sa kanto. Naramdaman niya ang kamay ni Luisito na humawak sa kanya. At ngumiti siya. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa kapayapaan. Tapos na. Bulong ni Luisito. Oo, sagot ni Maribel. Tapos na. At nagsisimula pa lang. Mula sa malayo, narinig nila ang mga tawanan ng mga bata. Tumingin si Maribel sa direksyon ng maliit na gusali. Ang silid-aklatan na pinangarap niya, na ngayon ay nakatayo ng matatag. Sa tabi nito, ang feeding center na may mga mesa at upuan, kung saan abala ang mga kababaihan sa paghahanda ng pagkain para sa tanghalian. Halika na, sabi ni Luisito, hinila siya. Naghihintay ang mga bata. Naglakad sila papunta sa silid-aklatan. Sa loob, puno ito ng mga libro, mga lumang aklat mula sa bodega, mga donasyon mula sa mga kaibigan ni Don Segundo, at mga bagong libro na binili nila gamit ang unang kita ng plantasyon. Sa mga mesa, nakaupo ang mga bata, abala sa pagbabasa at pagsusulat. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tuwa at pagkamangha. Mama Ribel, Mama Ribel, sigaw ng isang batang babae, tumakbo palapit. Tapos ko na po basahin yung libro, yung tungkol sa alamat ng niyog. Ngumiti si Maribel, yumuko para maging kapantay ang bata. Talaga? Ano ang natutunan mo? Na ang puno ng niyog ay puno ng biyaya. Lahat ng bahagi nito ay may silbi. Ang dahon, ang bunga, ang kahoy. Lahat po, sagot ng bata, may pagmamalaki. Tama ka, sabi ni Maribel, hinawakan ang balikat ng bata. Ganyan din tayo. Lahat tayo ay may silbi. Hindi tayo nag-iisa. Lumapit si Aling Loring, dala ang isang tray ng puto at mainit na tsokolate. Kain muna kayo mga bata. Pagkatapos, balik na kayo sa pagbabasa. Sabi nito, inilapag ang tray sa mesa. Salamat Aling Loring, sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Tumingin si Aling Loring kay Maribel at sa kanyang mga mata, may luha na halos hindi mapigilan. Ang ganda, anak, bulong nito. Ang ganda ng lahat. Hindi ko inakala na makikita ko to. Hinawakan ni Maribel ang kamay ng kanyang ina. Nakikita mo, Nay, at hindi lang ito ang hihintuin natin. Marami pang darating. Lumabas sila ng silid-aklatan. Naglakad patungo sa malaking puno ng niyog sa gitna ng plantasyon. Doon,
Sa lilim ng puno, nakaupo ang ilang magsasaka, nagpapahinga at nagkukwentuhan. Nang makita nila si Maribel, tumayo sila at ngumiti. Mama Maribel, halina kayo rito. Tawag ni Mang Ben, isa sa mga nakatatandang magsasaka. Tingnan ninyo, ang ganda ng mga bata, nag-aaral na lahat. Hindi na sila natatakot na walang mapuntahan. Hindi lang sila ang may pag-asa, Mang Ben. Sagot ni Maribel, lumapit. Lahat tayo. Ang plantasyon na to, hindi lang ito pag-aari ng isang pamilya. Pag-aari ito ng lahat ng nagtatrabaho dito. At habang nagtutulungan tayo, lalago ito. Nagkatinginan ang mga magsasaka, may ngiti sa kanilang mga labi. Sa unang pagkakataon, naramdaman nila na hindi na sila alipin ng lupa. Sila ang mga tagapangalaga nito. Umupo si Maribel sa ilalim ng puno ng niyog, sa tabi ng kanyang ina. Hinawakan ni Luisito ang kanyang kamay, at sabay silang tumingin sa mga batang tumatakbo, naglalaro, nag-aaral, mga batang may pangarap na hindi na kailangang itago. Alam mo, sabi ni Luisito, mahina. Noong una, akala ko ang tagumpay ay ang makuha ang mana, ang maging karapat-dapat sa pangalan ng pamilya. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na, ang tagumpay ay hindi tungkol sa kung ano ang mayroon ka. Ito ay tungkol sa kung ano ang ginagawa mo sa kung ano ang mayroon ka. Tumingin si Maribel sa kanya. At ano ang gagawin mo? Ngumiti si Luisito, tumingin sa mga bata. Gagawin kong maging kapaki-pakinabang para sa kanila, para sa atin, para sa lahat. Hinawakan ni Maribel ang kamay nito ng mas mahigpit. Sa malayo, narinig niya ang tawanan ng mga bata, ang huni ng mga ibon, ang kaluskos ng mga dahon ng niyog. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang tunay na kapayapaan. Tingnan mo, Nay, bulong ni Maribel kay Aling Loring. Tingnan mo ang lahat ng ito. Tumingin si Aling Loring sa kanyang anak, hawak ang kamay nito. Nakikita ko, anak, at ipinagmamalaki kita. Ang iyong ama, kung narito siya, ay ipagmamalaki ka rin. Tumulo ang luha sa mga mata ni Maribel, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Luha ito ng pasasalamat, ng paghilom, ng pagtatapos ng mahabang paglalakbay. Umupo siya sa tabi ng kanyang ina, hawak ang kamay ni Luisito, habang pinagmamasdan ang mga batang nag-aaral sa silid-aklatan. Sa ilalim ng puno ng niyog, sa gitna ng plantasyon na minsan ay simbolo ng kanyang pagkabilanggo, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal. Hindi sa obligasyon, kundi sa pagpili. Hindi sa kapangyarihan, kundi sa paglilingkod. At sa sandaling iyon, habang ang araw ay sumisikat sa itaas ng mga puno, alam ni Maribel na ito ang tunay na simula. Ang simula ng isang buhay na puno ng pag-asa, pagmamahal at dignidad. Hindi para sa kanya lamang, kundi para sa lahat ng tinawag niyang pamilya. Minsan, ang pinakamalalim na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa kapayapaang dala ng isang pusong nagpatawad. Mula sa pagiging api at pagdududa, natagpuan ni Maribel ang kanyang lakas, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pagpiling magmahal at maglingkod. Ang kanyang kwento ay paalala na ang tunay na pamilya ay hindi nakikilala sa dugo, kundi sa mga taong nananatili sa iyong tabi sa kabila ng lahat. Sa bawat batang natututong bumasa, sa bawat magsasakang nakangiti, at sa bawat hapong tahimik na kasama si Luisito, nabubuhay ang pamana ni Don Segundo, ang pamana ng katapatan at dignidad. Hindi perpekto ang kanilang buhay, ngunit totoo. At sa pagtatapos ng araw, iyon ang mahalaga. Kaya sa inyo pong mga nakikinig, sana ay dalhin ninyo sa inyong mga puso ang aral na ito. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamatapang na hakbang tungo sa tunay na kalayaan. Maraming salamat sa inyong pagsama sa paglalakbay ni Maribel. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga bagong kwento. Paalam at mag-ingat kayo palagi.